Ang Biblia ay may maraming sinasabi tungkol kay Ismael. Siya ang panganay na anak ni Abraham. Ipinangako ng Diyos kay Abraham na balang araw ay magkakaroon siya ng anak at magiging ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay matatagpuan sa Genesis Kabanata 15. Ngunit sa paglipas ng panahon, si Abraham at ang kanyang asawang si Sarah ay wala pa ring anak. Si Sarah ay hindi makapagdalang tao at nagsimula silang magtanong kung paano matutupad ang pangako ng Diyos. Sa Genesis 16, iminungkahi ni Sarah na magkaroon si Abraham ng anak sa kanyang aliping taga-Ehipto na si Hagar. Noong panahong iyon, karaniwan na para sa isang asawa na ibigay ang kanyang alipin sa kanyang asawa upang magkaanak para sa kanya, isang bagay na makikita rin sa kwento ng pamilya ni Jacob. Sa ganitong mga kaso, ang bata ay legal na itinuturing na anak ng asawa. Ito ay isang sinaunang anyo ng pagiging surrogate. Nakita ni na Abraham at Sarah ito bilang solusyon, ngunit nagdulot lamang ito ng alitan. Si Hagar ay nagdalang tao kay Abraham. Nang malaman ni Hagar na siya ay nagdadalang tao, nagsimula siyang hamakin si Sarah. Nasaktan si Sarah at nagreklamo kay Abraham. Sinabi ni Abraham sa kanya na gawin ang sa tingin niya ay tama. Kaya sinimulan ni Sarah na tratuhin si Hagar ng masama dahilan para tumakas si Hagar. Ang pangalan na Ismael, ang pangalang Ismael ay nangangahulugang naririnig ng Diyos o naway makinig ang Diyos. Ayon sa Genesis 16, hindi magkaanak si Sarah. Mayroon siyang aliping taga-Ehipto na si Hagar at sinabi niya kay Abraham, "Pinagkaitan ako ng Panginoon ng mga anak. Makipag-isa ka sa aking alipin, baka sa pamamagitan niya ay magkaroon ako ng pamilya." Pumayag si Abraham sa kahilingan niya. Matapos silang manirahan sa Canaan ng 10 taon, ibinigay ni Sarah si Hagar kay Abraham bilang asawa. Nakipag-isa si Abraham kay Hagar at siya ay nagdalang tao. Nang malaman ni Hagar na siya ay nagdadalang tao, nagsimula siyang hamakin si Sarah. Sinabi ni Sarah kay Abraham, "Kasalanan mo ito. Ibinigay ko sa iyo ang aking alipin at ngayon na siya ay nagdadalang tao, hindi na niya ako iginagalang. Naway ang Diyos ang humatol sa pagitan natin." Sumagot si Abraham, "Ang alipin ay sa iyo, gawin mo ang sa tingin mo ay tama." Kaya sinimulan ni Sarah na tratuhin si Hagar ng masama at sa huli ay tumakas si Hagar. Habang siya ay nasa ilang malapit sa isang bukal sa daan patungong Shur, natagpuan siya ng anghel ng Panginoon. Tinanong siya, "Hagar, alipin ni Sarah, saan ka nanggaling at saan ka pupunta?" Sumagot siya, "Tumatakas ako sa aking among si Sarah." Sinabi ng anghel sa kanya, "Bumalik ka sa iyong amo at magpakumbaba sa kanya." At idinagdag pa niya, "Padadamihin ko ng husto ang iyong mga inapo, sila ay magiging napakarami na hindi mabibilang." Nagpatuloy ang anghel, "Ikaw ay nagdadalang tao at magsisilang ng isang anak na lalaki. Pangalanan mo siyang Ismael sapagkat narinig ng Panginoon ang iyong paghihirap." Sinabi rin ng anghel sa kanya, siya ay magiging isang taong matatag. Makikipagtunggali siya sa marami at ang iba ay makikipagtunggali sa kanya. Siya ay mamumuhay malapit sa kanyang mga kamag-anak. Pagkatapos, binigyan ni Hagar ng pangalan ang Panginoon na nagsalita sa kanya na sinasabing, "Ikaw ang Diyos na nakakakita sa akin." Dahil naramdaman niyang nakita niya ang isa na nagbabantay sa kanya. Ang bukal ay tinawag na Bir Lahai Roi na matatagpuan sa pagitan ng Kadesh at Bered. Nang maglaon, nanganak si Hagar ng isang anak na lalaki para kay Abraham at pinangalanan ni Abraham ang bata na Ismael. Noong panahong iyon, si Abraham ay 86 na taong gulang. Sa mga panahong iyon, hindi kakaiba para sa isang babaeng baog na ibigay ang kanyang alipin sa kanyang asawa upang magpatuloy ang kanilang lahi.
Ang responsibilidad sa pagpapalaki ng mga anak ay nakatakdang mahulog sa asawa, hindi sa alipin. Dahil hindi magkaanak si Sarah, inayos niyang si Hagar ang magdalang tao para sa kanya at ayon sa kaugalian, si Ismael ay itinuturing na anak ni Sarah. Ngunit hindi ito lubos na nagpapaliwanag kung bakit pinahirapan ni Sarah si Hagar sa kalaunan. Ang maagang buhay ni Ismael. Si Ismael ay ipinanganak ng si Abraham ay 86 na taong gulang at nakatira malapit sa Hebron. Genesis 16 na pahina 16. Noong panahong iyon, si Abraham ay naninirahan sa ilalim ng mga punong ensina ng Mamre malapit sa Hebron at nagtayo ng altar doon para sa Panginoon. Genesis 33:18. Si Hagar, ang ina ni Ismael, ay isang taga-Ehipto at sa isang desperadong sandali nilapitan siya ng Diyos. Nang si Ismael ay 13 taong gulang, nakipagtipan ang Diyos kay Abraham. Ang kasunduang ito ay nangangailangan na ang bawat lalaking nasa kanilang sambahayan ay tuliin. Genesis 17:1. Nang si Abraham ay 99 na taong gulang, nagpakita sa kanya ang Diyos at sinabi, "Ako ang makapangyarihan, mamuhay ka ng matuwid sa harapan ko." Pagkalipas ng mga taon, nang si Isaac ay isinilang at nahinto na sa pagpapasuso, pinaalis sina Hagar at Ismael. Sila ay nagpagala-gala sa tuyong lupa malapit sa Beersheba. Habang malapit ng mamatay dahil sa kawalan ng tubig, narinig ng Diyos ang iyak ni Ismael at nagbigay ng bukal para sa kanila. Si Ismael ay nagpatuloy na mamuhay sa ilang, lalo na sa disyerto ng Paran, at patuloy na pinangangalagaan ng Diyos. Doon, si Ismael ay naging bihasa sa paggamit ng pana. Nang maglaon, nagpakasal siya sa isang babaeng taga-Ehipto na umaangkop sa pinagmulan ng kanyang ina at sa kanilang kalapitan sa Ehipto. Kahit na sila ay itinaboy, na natiling konektado si Ismael sa kanyang pamilya. Naroroon siya nang mamatay si Abraham, tinulungan si Isaac sa paglilibing sa kanilang ama. Ayon sa Genesis 25, siyam, inilibing nina Isaac at Ismael si Abraham sa yungib ng Makpela malapit sa Mamre, sa lupaing binili mula kay Efron na Heteo. Sa Genesis 28 pahina at siyam, si Esau, na naghahanap ng bagong asawa, ay pumunta kay Ismael at pinakasalan si Mahalath, anak ni Ismael at kapatid ni Nebajoth, na naging isa sa kanyang mga asawa. Si Ismael ay nabuhay ng 137 taon bago siya namatay at muling nakasama ang kanyang mga kamag-anak. Ang mga salita ng Diyos tungkol kay Ismael, inilarawan ng Diyos si Ismael bilang isang mabangis na asno, isang simbolo ng malayang pamumuhay, nagpapahiwatig ng kanyang kinabukasan bilang isang nomad sa disyerto. Sino ang nagbigay ng kalayaan sa mabangis na asno? Sino ang nagpalaya sa onager? Ito ay namumuhay sa tuyong, walang laman na lugar, malayo sa mga lungsod at tao. Wala itong pakialam sa ingay ng mga lansangan o sa utos ng mga nagtatangkang kontrolin ito. Malaya itong gumagala sa mga kabundukan, palaging naghahanap ng anumang berdeng makakain. Dahil sa likas na pagiging ligaw, mamumuhay siya ng naiiba sa kanyang mga kamag-anak na mas tahimik ang buhay. Binigyan siya ng Diyos ng espesyal na layunin kahit na ito ay labas sa pangunahing pangako. Pinagpala ng Diyos si Ismael na maging isang makapangyarihang bansa na may 12 tribo katulad ng Israel. Ngunit hindi tulad ng Israel, ang kanyang landas ay hindi direktang bahagi ng tipan. Ang tipan ng Diyos kay Abraham. Nang si Abraham ay 99 na taong gulang, nagpakita sa kanya ang Diyos at sinabi, "Ako ang makapangyarihan, mamuhay ka ng may integridad sa aking harapan." Yumuko si Abraham at nagpatuloy ang Diyos, "Ito ang aking pangako sa iyo, ikaw ay magiging ama ng maraming bansa."
Mula ngayon, ang pangalan mo ay hindi na Abram, kundi Abraham, dahil ginawa kitang ama ng maraming bayan. Ang iyong lahi ay magiging napakarami. Ang ilan sa iyong mga inapo ay magiging mga hari. Ang pangakong ito ay mananatili magpakailanman. Ipapasa sa iyong salinlahi, henerasyon matapos henerasyon. Ako ang magiging Diyos mo at ng iyong mga inapo. Ibibigay ko rin sa iyong angkan ng buong lupain ng Kainaan, kahit na ngayon ay naninirahan kayo doon bilang mga dayuhan. Ito ay magiging pag-aari ng iyong pamilya magpakailanman, at ako ang magiging kanilang Diyos. Pagkatapos ay sinabi ng Diyos kay Abraham, dapat mong panatilihin ang pangakong ito, gayon din ang iyong mga anak at ang kanilang mga salinlahi. Ito ang kasunduan ko sa iyo at sa iyong angkan. Ang bawat batang lalaki sa inyong sambahayan ay dapat tuliin. Ito ay magiging pisikal na tanda ng ating kasunduan. Mula sa 8 araw ng kanilang kapanganakan, ang bawat lalaking kabilang sa iyong pamilya ay dapat tuliin, kahit na sila ay isinilang sa iyong bahay o binili kahit hindi mo kadugo. Ang tandang ito sa inyong katawan ay magiging pangmatagalang simbolo ng ating kasunduan. Sino mang lalaking hindi tuli ay hindi na ituturing na bahagi ng aking bayan, siya ay lalabag sa kasunduan. Sinabi pa ng Diyos kay Abraham, tungkol naman sa iyong asawa, itigil mo na ang pagtawag sa kanya na Sarai. Mula ngayon, siya ay tatawaging Sara. Pagpapalain ko siya at magkakaanak siya ng isang lalaki. Higit ko pa siyang pagpapalain at siya ay magiging ina ng maraming bansa. Ang mga hari ay magmumula sa kanyang lahi. Yumuko si Abraham, ngumingiti sa kanyang sarili sa pagdududa. Inisip niya, maaari bang magkaanak ang isang lalaking 100 taong gulang na? Paano magiging ina si Sara sa edad na 90? At sinabi niya sa Diyos, sana ay mabuhay si Ismael sa ilalim ng iyong pagkalinga. Ngunit sumagot ang Diyos, hindi si Sara ang magkakaanak ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siyang Isaac. Ang aking walang hanggang tipan ay ipagkakaloob ko sa kanya at sa kanyang mga inapo. Ngunit narinig ko rin ang iyong kahilingan tungkol kay Ismael. Pagpapalain ko rin siya. Siya ay magkakaroon ng maraming inapo at ang kanyang angkan ay magiging isang dakilang bayan. Si Ismael ay magiging ama ng 12 pinuno at gagawin kong isang makapangyarihang bansa ang kanyang lahi. Ngunit ang aking espesyal na pangako ay daraan kay Isaac, ang anak na isisilang ni Sara sa iyo sa panahong ito sa susunod na taon. Matapos sabihin ito, umalis ang Diyos kay Abraham. Agad-agad, tinipon ni Abraham ang kanyang anak na si Ismael, ang bawat lalaking isinilang sa kanyang sambahayan, at lahat ng kanyang mga alipin. Sa mismong araw na iyon, ayon sa sinabi ng Diyos sa kanya, tinuli ni Abraham ang bawat isa sa kanila. Si Abraham ay 99 na taong gulang nang siya ay tuliin, at si Ismael ay 13 taong gulang. Sa mismong araw na iyon, parehong tinuli sina Abraham at ang kanyang anak na si Ismael, kasama ang lahat ng kalalakihan sa kanyang tahanan, maging sila ay isinilang doon o binili mula sa mga dayuhan. Ipinapakita ng sandaling ito ang kaibahan sa pagitan ng pagiging bahagi ng isang dakilang bansa at aktwal na pagiging bahagi ng tipan. Parehong mahalaga ang mga ito, ngunit hindi sila magkatulad. Inulit ng Diyos ang pangako ng pambansang kadakilaan sa Genesis 21, mga talata 13 at 18. Sa Genesis 21:13, sinabi ng Diyos, gagawin ko ring isang bansa ang anak ng babaeng alipin sapagkat siya ay anak mo. At sa talata 18, bumangon ka, tulungan ang bata at hawakan ang kanyang kamay. Gagawin ko siyang isang dakilang bansa. Ngunit sa Genesis 17:22 hanggang 27 talata, malinaw na ang tipan ay higit pa sa pagtutuli lamang.
Bagaman ang pagtutuli ay tanda ng kasunduan, hindi ito ang kasunduan mismo. Tinuli si Ismael ayon sa utos ng Diyos, ngunit hindi siya ang anak na magpapatuloy sa tipan. Ipinaliwanag sa Genesis 17:10, ito ang kasunduan ko sa iyo at sa iyong mga inapo. Ang bawat lalaking anak ay dapat tuliin. Gayunpaman, ang pagiging tuli ay hindi automatikong nangangahulugang bahagi na ng mas malalim na pangako ng Diyos kay Abraham at Isaac, ang isang tao. Naniniwala si Abraham na si Ismael ang anak na ipinangako ng Diyos. Kaya't nang sabihin ng Diyos na magkakaroon din ng anak si Sarah, hindi maintindihan ni Abraham kung bakit hindi maaaring si Ismael ang magpatuloy ng kanilang lahi. Sa Genesis 17:28, sinabi ni Abraham sa Diyos, sana si Ismael ay mabuhay sa ilalim ng iyong pagpapala. Kahit pagkatapos, ipanganak si Isaac, patuloy na inalagaan ni Abraham si Ismael at lubos na nalungkot ng nais ni Sarah na paalisin si Ismael. Nadama ni Sarah na isang banta si Ismael sa lugar ni Isaac sa pamilya. Ayaw niyang lumaki si Ismael na kasama ng kanyang anak. Sa Genesis 21, tinupad ng Panginoon ang kanyang salita kay Sarah. Siya ay nagdalang tao at nanganak ng isang anak na lalaki para kay Abraham, ayon sa ipinangako ng Diyos. Pinangalanan ni Abraham ang bata na Isaac, ang anak na ibinigay ni Sarah sa kanilang katandaan. Nang si Isaac ay 8 araw na, tinuli siya ni Abraham na sumusunod sa utos ng Diyos. Si Abraham ay 100 taong gulang nang ipanganak si Isaac. Sinabi ni Sarah, dinala ako ng Diyos sa pagtawa at ang lahat ng makaririnig nito ay tatawa kasama ko. Sino ang mag-aakala na magpapasuso pa ako ng isang anak sa ganitong edad? Ngunit narito ako, nagbibigay kay Abraham ng isang anak sa kanyang katandaan. Lumaki si Isaac at sa kalaunan ay nahinto na sa pagpapasuso. Sa araw na iyon, naghanda si Abraham ng isang malaking piging bilang pagdiriwang. Ngunit habang nagdiriwang sila, nakita ni Sarah ang anak ni Hagar na ipinanganak kay Abraham sa pamamagitan ng aliping taga-Ehipto na tinutuya ang kaganapan. Ito na ang huling patak para kay Sarah. Sinabi niya kay Abraham, paalisin mo ang babaeng alipin at ang kanyang anak. Hindi makikibahagi ang kanyang anak sa mana kasama ng aking anak na si Isaac. Labis na nalungkot si Abraham sa narinig dahil si Ismael ay anak pa rin niya. Ngunit nagsalita ang Diyos kay Abraham at sinabi, huwag kang mag-alala tungkol sa bata o sa babaeng alipin. Gawin mo ang sinasabi ni Sarah sapagkat kay Isaac magmumula ang iyong lahi. Ngunit huwag kang mag-alala. Gagawin ko ring isang bansa ang anak ng babaeng alipin sapagkat siya ay anak mo pa rin. Kaya't maagang gumising si Abraham kinaumagahan. Naghanda siya ng pagkain at isang lalagyan ng tubig. Ibinigay ang mga ito kay Hagar at inilagay ang mga suplay sa kanyang balikat. Ibinigay rin niya ang bata sa kanya at pinaalis sila. Si Hagar ay nagpagalagala sa ilang malapit sa Beersheba. Hindi nagtagal, naubos ang tubig. Inilagay ni Hagar ang bata sa ilalim ng isang maliit na palumpong. At umupo ng kaunti ang layo, iniisip, hindi ko kayang makita siyang mamatay. Umupo siya sa tapat, umiiyak. Ngunit narinig ng Diyos ang tinig ng bata at isang anghel ang tumawag kay Hagar mula sa langit. Sinasabing, ano ang nangyayari, Hagar? Huwag kang matakot. Narinig ng Diyos ang tinig ng bata sa kanyang kinalalagyan. Bumangon ka, tulungan mo siya at hawakan ang kanyang kamay, gagawin ko siyang isang dakilang bansa. Pagkatapos, binuksan ng Diyos ang mga mata ni Hagar at nakita niya ang isang balon. Pumunta siya roon, pinuno ang lalagyan ng tubig at pinainom ang kanyang anak. Nanatili ang Diyos sa bata habang siya ay lumalaki. Nanirahan siya sa ilang at naging bihasa sa paggamit ng pana. Doon siya nanirahan sa disyerto ng Paran at ang kanyang ina ay naghanap ng asawa para sa kanya mula sa Ehipto. Nang maglaon, si Abimelech at ang kanyang pinunong militar na si Pikol ay pumunta kay Abraham at nagsabi,
Alam naming ang Diyos ay kasama mo sa lahat ng ginagawa mo. Mangako ka ngayon sa pangalan ng Diyos na hindi mo kami dadayain o ang aming mga inapo. Tratuhin mo kami at ang lupaing ito kung saan ka nanirahan ng may kabutihan gaya ng pakikitungo namin sa iyo. Pumayag si Abraham at nagsabi, "Nangangako ako." Ngunit pagkatapos ay hinarap niya si Abimelech tungkol sa isang balon na inangkin ng mga lingkod ni Abimelech sa pamamagitan ng puwersa. Sumagot si Abimelech, "Wala akong alam tungkol dito. Hindi mo ito sinabi sa akin at ngayon ko lang ito narinig." Upang ayusin ang bagay na ito, kumuha si Abraham ng ilang tupa at baka at ibinigay ang mga ito kay Abimelech. Sila ay gumawa ng isang kasunduan. Pagkatapos, inilaan ni Abraham ang 7 babaeng kordero mula sa kawan. Tinanong siya ni Abimelech, "Ano ang ibig sabihin ng 7 korderong ito na nakahiwalay sa iba?" Sumagot si Abraham, "Tatanggapin mo ang mga korderong ito mula sa akin bilang patunay na ako ang naghukay ng balong ito." Dahil dito, ang lugar ay tinawag na Beersheba na nangangahulugang balon ng panata, sapagkat doon nila ginawa ang kanilang pangako. Matapos ang kasunduan, si Abimelech at ang kanyang pinunong militar na si Phicol ay bumalik sa lupain ng mga Filisteo. Nagtanim si Abraham ng puno ng tamarisko sa Beersheba at nanalangin doon sa Panginoon. Tinawag siyang walang hanggang Diyos. Si Abraham ay nanirahan sa rehiyong iyon ng mahabang panahon. Ang kakaibang kahilingan ni Sarah. Ang kahilingan ni Sarah na paalisin ang babaeng alipin at ang kanyang anak ay labis na kakaiba para sa panahong iyon. Ayon sa mga kaugalian ng panahong iyon, ang mga anak ng mga babaeng alipin ay maaaring mawalan ng kanilang katayuan, ngunit bihira at labis na matindi na sila ay ganap na paalisin, lalo na kung walang matinding dahilan. Ang pag-aatubili ni Abraham na sumunod sa kahilingan ni Sarah at ang katotohanang kumilos lamang siya dahil iniutos ito ng Diyos ay nagpapakita na ang aksyong ito ay hindi sumusunod sa karaniwang kaugalian. Ito rin ay nagtatanong, may ginawa bang talagang nakakasama si Ismael kay Isaac? O ang kanyang simpleng presensya lamang ang nagdulot ng pakiramdam kay Sarah na nasa panganib ang posisyon ni Isaac? Ang talakayan ay umiikot sa salitang Medzekek na ginamit sa Genesis 21, Siyam, kung saan sinabi na nakita ni Sarah ang anak ni Hagar na ipinanganak kay Abraham na tumatawa o nangungutya. Ang eksaktong kahulugan ng salitang iyon ay nagdulot ng iba't ibang interpretasyon. Iniisip ng ilan na ang salitang naglalarawan sa kilos ni Ismael, Medzekek, ay nangangahulugang siya ay nangungutya kay Isaac. Ang iba naman ay naniniwala na ito ay simpleng nangangahulugang siya ay nakikipaglaro lamang sa kanya. Sa katunayan, sa lumang tipan, hindi malinaw kung ang salita ay talagang nangangahulugang manginsulto o mangutya. Halimbawa, sa Hukom 16 at 25, sinasabing, nang ang mga tao ay nagkakatuwaan, tinawag nila si Samson upang sila ay aliwin. Kaya siya ay dinala mula sa bilangguan upang magtanghal at inilagay nila siya sa pagitan ng mga haligi. Sa parehong paraan, ang pag-aalala ni Sarah ay maaaring hindi dahil sa anumang tiyak na ginawa ni Ismael, kundi dahil sa kanyang pangamba na maaaring hamunin ni Ismael ang posisyon ni Isaac bilang tunay na tagapagmana. Ang layunin ng kwento ni Ismael sa Genesis, ang kwento ni Ismael sa Genesis ay hindi lamang tungkol sa kung sino siya. Ito ay naglalayong ipakita ang mas malalim na kaibahan sa pagitan ni Ismael at Isaac. Hindi itinuon ng manunulat ang pansin sa kanila bilang mga individual, kundi bilang mga simbolo ng paraan ng paggawa ng Diyos. Ang pangunahing punto ay na kapag tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako, hindi siya limitado ng kung ano ang normal o inaasahan.
Ang pagpili kay Isaac, ang anak ng asawa ni Abraham, ay isang pamilyar na kaugalian. Ngunit ang pagtanggi kay Hagar at Ismael ay nagbigay diin na ang plano ng Diyos ay natatangi at sinadya. Ang mga inapo ni Ismael, ang mga anak ni Ismael ay nakalista sa Biblia sa parehong Genesis at isa Kronika. Sa Genesis 25, 12 hanggang 16 sinasabi, ito ang angkan ni Ismael, anak ni Abraham, na ipinanganak sa kanya sa pamamagitan ni Hagar, alipin ni Sarah na taga-Ehipto. Ito ang mga pangalan ng mga anak ni Ismael ayon sa kanilang mga henerasyon. Si Nebajoth, panganay ni Ismael, sinundan ni Kedar, Adbil, Mibsam, Mishma, Duma, Masa, Hadar, Tema, Jetur, Nafish at Kedema. Ang 12 anak na ito ay naging mga pinuno ng kanilang sariling mga tribo. Bawat isa ay may kanya-kanyang bayan at nasasakupan. Ang isa Kronika 1, 29 hanggang 31 ay inuulit ang parehong talaangkanan na kinukumpirma ang kanilang lugar sa kasaysayan. Ang panganay na anak ni Ismael ay si Nebajoth, sinundan ni Kedar, Adbil, Mibsam, Mishma, Duma, Masa, Hadar, Tema, Jetur, Nafish at Kedema. Sa kabuuan, si Ismael ay nagkaroon ng 12 anak na lalaki. Kapansin-pansin na ang bilang ng kanyang mga anak ay eksaktong katulad ng 12 anak ni Jacob. Ang padron ng 12 ay makikita rin kay Nahor at Esau, na kapwa nagkaroon din ng 12 anak. Ayon sa Genesis 22, 21 hanggang 24, ang mga anak ni Nahor ay kinabibilangan ni Haz, ang kanyang panganay, kasunod sina Buz, Kemuel, ang ama ni Aram, at iba patulad ni Pildash at Bethuel na naging ama ni Rebeka. Sa kabuuan, si Milka ay nagkaanak ng 8 lalaki at ang babae ni Nahor na si Ruma ay nagsilang pa ng 4. Inilarawan ng Biblia ang mga anak ni Ismael hindi lamang bilang isang pamilya kundi bilang mga pinuno. Sa Genesis 25:16, sila ay tinawag na 12 prinsipe. Bawat isa ay namuno sa kanilang sariling tribo, mga bayan at nasasakupan. Ang mga grupong ito ay kalaunay naging mga bansa at nanirahan sa rehiyong tinitirhan ni Ismael, ang ilang ng Paran. Ayon sa Genesis 25:18, ang mga inapo ni Ismael ay nanirahan mula sa Havilah hanggang Shur, isang lugar sa silangan ng Ehipto papunta sa Assyria. Ang ilan sa kanilang mga pangalan ay lumitaw pa sa mga tala ng kasaysayan ng Assyria na nagpapakita na sila ay kinilalang mga tribo. Tulad ng ipinangako, si Ismael ay namatay sa piling ng kanyang pamilya. Ang kanyang pamana ay nagpatuloy sa pamamagitan ng kanyang mga anak at kanilang mga tribo. Gayunpaman, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga Ismaelita at mga Israelita. Halimbawa, sa isa Kronika 5:19, nabanggit ang mga labanan sa pagitan ng mga tribo ng Israel at ng mga pangkat ng Ismaelita tulad ng mga Hagrita, Hetur, Nafish at Nodab. Ang Genesis 16:12 ay nagbigay na ng paunang pahiwatig ng ganitong uri ng tunggalian na inilalarawan si Ismael bilang isang taong mabubuhay na palaging nakikipagpunyagi sa mga nasa paligid niya, ang pamana ni Ismael at ang kanyang mga inapo. Inilarawan si Ismael bilang isang taong mamumuhay na parang isang ligaw na nomad. Madalas siyang makikipagtunggali sa iba at ang iba ay makikipagpunyagi rin sa kanya, ngunit mananatili siyang malapit sa kanyang pamilya at kanilang mga inapo. Sa paglipas ng panahon, ang mga Ismaelita ay naging malapit na kaugnay ng mga Midianita na mga inapo ni Keturah. Sa ilang bahagi ng Biblia, ang dalawang pangkat na ito ay itinuturing na iisa. Halimbawa, sa Genesis 37 talata 25 hanggang 28, ipinagbili ng mga kapatid ni Jose siya sa isang pangkat ng mga mangangalakal na inilarawan bilang mga Ismaelita at Midianita.
Sa Genesis, 37 talata, 36 at 39 na talata 1, sinabing si Jose ay dinala sa Ehipto ng mga parehong mangangalakal na ito. Dahil parehong pangalan ang ginagamit upang ilarawan ang iisang grupo, hindi na kailangang ituring ang mga Ismaelita at Midianita bilang dalawang ganap na magkaibang pangkat sa kwentong ito. Sa Hukom 8 oras at 24 na minuto, tinawag ni Gideon ang kanyang mga kaaway na mga Ismaelita. Hinihingi sa kanyang mga tauhan na ibigay sa kanya ang mga gintong hikaw na kinuha mula sa kanila pagkatapos ng labanan. Ang mga hikaw na ito ay partikular na binanggit sapagkat ang mga Ismaelita ay kilala sa pagsusuot ng ginto. Ang kwento ni Jose at ang mga Ismaelita sa Henesis 37, umupo ang mga kapatid ni Jose upang kumain at tumingin sa malayo. Nakita nila ang isang karaban ng mga Ismaelita na paparating. Sila ay nagmumula sa Gilead, nagdadala ng mga kalakal tulad ng mga pampalasa, balsamo at mira patungo sa Ehipto. Pagkatapos ay sinabi ni Judas sa kanyang mga kapatid, "Ano ang mapapala natin sa pagpatay sa ating kapatid at pagtatago ng ating ginawa? Ibenta na lang natin siya sa mga Ismaelita. Sa huli, siya ay ating kapatid, ating sariling laman at dugo." Pumayag ang kanyang mga kapatid. Dumating ang isang grupo ng mga mangangalakal na Midianita at nagkasundo sila sa kalakal. Hinila ng mga kapatid ni Jose siya mula sa balon at ipinagbili sa mga Ismaelita sa halagang 20 pilak. Dinala ng mga mangangalakal si Jose patungo sa Ehipto, Genesis 37 linya, 36. Pagkaraan, ang mga Midianita na bahagi rin ng parehong karaban ay ipinagbili si Jose sa Ehipto kay Potifar, isang mataas na opisyal sa korte ng paraon at kapitan ng mga bantay. Ipinaliwanag sa Genesis 39, isa na si Potifar, isang opisyal na taga-Ehipto, ay binili si Jose mula sa mga Ismaelita na nagdala sa kanya roon. Ang paggamit ni Pablo sa kwento ni Ismael. Sa Bagong Tipan, binanggit ni Pablo ang kwento ni Ismael at Isaac upang magbigay ng mas malalim na aral, kahit na hindi niya tahasang binanggit si Ismael sa pangalan. Sa Galatia 4, gumamit si Pablo ng kwento sa Genesis upang ipakita ang kaibahan ng dalawang uri ng kapanganakan. Isa sa pamamagitan ng pagsisikap ng tao, laman, at isa sa pamamagitan ng pangako ng Diyos, Espiritu. Sa Galatia 4:29, isinulat ni Pablo kung paanong ang ipinanganak sa pamamagitan ng laman ay inusig ang ipinanganak sa pamamagitan ng Espiritu, ganoon pa rin ngayon. Sinundan ni Pablo ang talatang iyon ng isang sipi mula sa Genesis 21:10 kung saan sinabi ni Sarah kay Abraham, "Palayasin mo ang babaeng alipin at ang kanyang anak. Ang kanyang anak ay hindi makikibahagi sa mana ng aking anak na si Isaac." Ipinakikita nito na malinaw na iniisip ni Pablo ang kwento sa Genesis nang isinulat niya ang tungkol sa tunggalian sa pagitan ng dalawang anak. Para sa kanya, si Ismael ay kumakatawan sa lumang paraan na nakabatay sa plano ng tao. Samantalang si Isaac ay sumasagisag sa pangako ng Diyos at sa kalayaang espiritual.